Eto, ituloy-tuloy natin yung usapang bigas na yan. Nasa ating linya po ang chairperson ng SINAG, Samang Industriya ng Agrikultura, si Engineer Rosendo So. Kasendong, magandang umaga sa iyo muli. Si Orly Tinida dito. Good morning. Yeah, Manong Orly, magandang umaga. Ayun, sa iyo ko na i-diretso yung reaksyon na yun ng nagtitinda ng bigas na nakausap ni Mark Makalalad na pamilyar ang boses na narinig ko. Ano ba ang maaring impresyon na aasahan natin? Sinasabi nila, magtataas yan dahil siyempre kukulangin yung supply at matutuwa niyan siyempre yung mga magsasaka pero yung consumer ay maapektuhan. Yung ba dapat nating asahan dito sa posibleng pagpapalawig ng import itong ban o pag-aangkat, pagpigil sa pag-aangkat ng mga regular at well-milled rice, Kasendong? Yeah, Manong Orly, yung harvest kasi natin ngayon up to December, aabot tayo ng Marso yung itong harvest ng local na palay. Meaning ang supply can sustain until March, yun ba yan? Yes, okay. So wala tayong nakikitang problema dun sa supply. So, yung peak kasi ng harvest is October. So, ibig sabihin, mas marami ang nag-aani itong October, no? Up to up to November 15 ang harvest. So, sa tingin natin, yung extension ng import ban, walang problema. So, nilang nakikita natin. Pero bakit gano'n, Kasendong? Mula nung ipairal yung import ban, parang nagugulumihanan ako. Pag pupunta ako ng palengke, bibili ng paborito kong bigas. Ngayon, mababa. The following day, mataas. Parang nagkakasalit-salitan, matter of 2-3 days na iiba. Ano bang nangyayari? Ano bang sitwasyon, Kasendong? Yeah, yung yung presyo so far, yung presyo ng local, no? Medyo kung makita natin dun sa merkado mababa naman di ba? So yung range ng local, yung imported siguro ang nagkaka-fluctuate, no? Dahil titingnan nila yung stocks ng imported rice, pero majority naman yung bumibili sa atin is yung local rice ang nasa merkado na magalaw. So, ang tingin natin naman yung gustong bumili ng mas mura, nandiyan naman yung local rice, so wala tayong problema nakikita. Okay. Paano kayang may binabagit na bago pa-iral pa naman itong import ban? Sapat naman na ating mga inangkat na. Pagkarami-rami nga hanggang first quarter ng 2026. Pero bakit mahal ang imported? Anong ginagawa ng DA para ito ibantayan? Yeah, dapat nagre-range kasi may sinet naman ang DA na MSRP noon, no? And I think hindi dapat lumampas pa rin doon sa sinet ng Department of Agriculture. So dapat nasa range pa rin doon sa presyong yun, no? Plus and minus mga 2 to 3 pesos yun So dapat hindi lumampas doon sa presyo na sinet ng Department of Agriculture. Oo, para kasing may pagkakataon tumutugma, may pagkakataon hindi. Ano to? Depende kung nagkakaroon ng bantayan at natututukan itong mga nasa likod ng pagmamanipula pa rin ng presyo ng bigas, Kasendong? Yeah, yung price ang tingin naman natin kung ma-compare natin 2 months ago, talagang bumaba yung presyo, no, ng maski import rice. So ang tingin naman natin dapat hindi tumaas, dapat ma-maintain yung presyo. Kung yung stocks kaya na-extend yung pagpasok, no, nung di ba nabanggit noon is dapat September 1 wala nang papasok, pero pina-allowed pa rin yung pagpasok dahil yung mga nag-order ng shipment papasok. So na-extend up to
September 15 yung pagpasok. Ay, hindi pala nangyari September 1. Ibig sabihin, supposed to be implemented September 1 ng ban, pero hanggang September 15, may pumapasok ba dahil na-order na? Ganun ba yan? Yes, Naku, tapos magtataas pa. So, ang tingin naman natin, itong extension ng pagpasok, okay naman, at least hindi naman maubos yung mga stocks na pumasok. Anyway, ang sumatotal nito, natutupad naman ba yung ating atikain na matugunan at ma-sustain, masuportahan na local production? Ano bang inyong observation o nakikita ho sa development na ito? Kasi nito nakalipas na 15 ang araw. Yeah, ang tingin natin, yung nag-usap kami ni Presidente dun sa La Union, na banggit ka niya yung pagbababang presyo na palay, no? And lower than dun sa presyo ng puunan ng ating mga magsasaka. Kaya ang Pangulo naisip rin na dapat itaas na yung taripa, no, from 15 pataas, na mas pataas yung taripa para at least tumaas naman yung presyo ng palay. Yan naman natin gusto. Siya nga pala, kumusta ba ito nakalipas na magkakasunod na 3 bagyo, Mirasol, Nando, Opong at pati ni rin Habagat? Naka-apekto ba ito sa supply ng lahat na siguro ng agricultural products natin? Yeah, Manong Orly, affected talaga, no, yung series of rain na pumasok. Kung makita natin yung gulay, medyo tumaas yung lalo na yung lowland vegetable, no? Yung upland din may adjustment yung pataas, so apektado talaga yung ulan itong nangyari, no? And yung stable naman yung presyo ng karneng baboy, karneng manok. So far yung gulay, yun lang nagkaroon ng problema. Tama ka doon. Binibili kong kangkong sa katalbos ng kamote, kahit na sa likod bahay lang kinukuha, may pagtaas pa rin . Apektado rin ng baha. Sabi ko, hindi naman bumaha sa gulayan mo. Anyway, siguro talaga ganyan. Kahit hindi apektado, makikiuso. Kasendong. Yeah, yung kasi yung harvest din sa ating mga magsasaka, kung dati kasi mas malawak na area ang makukuha, affected talaga dun sa ulan. So yung harvest bumagsak naman. Yun lang nangyari. Anyway, tayo patuloy pa rin umaasa na sana matulungan talaga ang ating mga nasa sektor ng pagsasaka. At doon naman sa mga importer at may umuugong-ugong na pagtataguyod na naman ng mga kartel, siguro dapat talaga may mga sampulan na dito, Engineer Asendong. Pero lipat lang ako, nababanggit na naman yung may Ghost Farm to Market Road. Nalala mo kasi doon pinag-usapan natin matagal na panahon na yan, na kung talagang susuriin lahat ng Farm to Market Road, baka meron tayong Farm to Market Road hanggang buwan. Sobrang haba ng ginawang kalsada, hindi naman na makita-kita. Ito na natuklod sa Davao Occidental at Zamboanga del Norte. Anong reaksyon nyo rito, Kasendong? Yeah, may talagang may makikita yan kung makita natin, kasi dilaan yan sa district ng DPWH, and nabanggit din yan ng Bulacan, di ba? Na may mga ganun na project. So expected na kung dinaan yan sa DPWH, may ganun na problema pa rin. Siguro panahon na rin ito. Natuklasan na yung flood control, susunod diyan yung mga ilang mga proyekto na mga school building, pagtatayo ng gusali, pati yung mga kalsada na substandard. Baka yung farm to market road daw magkalimutan. Mas marami daw dapat imbestigahan diyan. Lalo na yung my farm, farm to my own farm road. Yeah, dapat talaga ma-check, no? Ma-check yung mga ganun na problema, yung farm to market road, para at least
makita, no? And yung coordination sa ating local government dapat yun ang pinakamaganda, no? Ma-check ng local government kung may project ba nandoon. Kaya ngayon very active ang local government na chine-check, no? Yung mga pinost ng atin yung pangulo, na yung complaint sa ating pangulo, at pinapatawag ng ating local government yung mga DPWH kung saan nakalocate yung mga project nila na linagay dun sa each town na ating bansa. Alright, Kasendong, maraming salamat muli sa inyong pag-share ng mga impormasyon para sa ating mga mamimili at mga patungo ng mga palengke sa mga oras nito sa sitwasyon ng ating pong agricultural products, pati po bigas. Thank you po sa inyo, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Manong Orly. Chairperson ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo Kasendong. So, mga kapuso!